iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nang ika'y walang katulad, tunay nang ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Another song pa? Okay na po. Another song. Ano po? And here I am to worship. Yes, here I am to worship. Ready. Minus. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Lord, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. Beauty that makes this heart adore you. All of the lights spent with you. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, you're so highly
together wonderful to me. To worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Hallelujah, says worship you, I never know how much it costs to sing my sins upon that road. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, you are my God, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Oh, thank you, Jesus. Maraming salamat. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yes, okay. Panginoon, marami pong salamat. Salamat. Alam po namin, Lord, sa ang meeting amin pong sinabayan, Lord, ay nakarating, Panginoon, dyan sa kalangitan. Amen. Nakagaya, Lord, yan sa pabahong sabi niyo, Yes. Panginoon, sa inyo. Alam po namin, Lord, na napapangiti po namin kayo. Thank you, Every Lord. time yung may nagpupuri po, Panginoon. Yes, Amen. hallelujah. Isang maikling gawain, Panginoon, na kayo ang mapupuri. Amen. Lord, pangunahan niyo kami, samahan niyo po kami, at kayo po ang manguna sa mga other na concern na sasabihin niya Ate Ani at higit sa lahat, Lord, at sa aming mga patotoo, Panginoon, sa buong isang taon, nakatapatan niyo po sa aming buhay, sa mga struggle po namin na kayo po ang lumaban, Panginoon, yung mga trials, Panginoon, na nalagpasan po namin, hindi dahil sa kami matibay, hindi dahil sa kami malakas,
kundi dahil Panginoon dahil Jesus. Salamat po, Ama, sa Salamat. pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise God. Sige. Tayo. So, ito lang ang ano natin, guys. Kumusta? Tapos, nasan ka ngayon? Kumusta? Kumusta ka kahapon? Nasan ka ngayon? More. Ganda yan ah. Nauna yung worship bago praise. Pero eh. nakakahawa yung intense nung Sige lang natin, Ani. Sige lang po. Better music pa yun, yung ano ng ano, Here I Am. Ano Yes. Hillsong. Oo, matindi kasi ang prayer din ng Hillsong. Maganda rin testimony ng Darlene. Sige. Sige tayo. Kumusta? Kumusta? Yan. So, kumusta kahapon? Kumusta the last 2 months yan? Struggling sa sa branch, sa office. Maraming concern eh. So, syempre, yung sitwasyon na microfinance, tapos yung opisina, ano na mangyayari, given na may past due kami mabigat, ganun ang sitwasyon namin. Tapos yung pasok is, syempre masaya ako kasi hanggang 23 lang yung pasok namin. Pero, yun nga yung struggle. Sa ngayon, okay na po yung sa opisina. Hindi ko siya na hihingi ng prayer. Kasi punong-puno yung utak ko. Pero tuloy-tuloy lang din ako sa mga fellowship. Actually, nakapag-open pa tayo ng another fellowship. Oo. Yun ngayon. Tapos meron tayong natap na another volunteer pastor. Amen. So, yun ngayon. Nandun na po ba yun sa group natin? Wala pa. Wala pa po. Okay. Kasi may nakita ko doon parang nagagag na hindi namin kilala. Ano ko siya yun? Hindi pa po. So, yun. Kahapon, syempre yung mga struggle mo sa yung mga work ethics, work. So, sabi ko nga dapat mag-mature na. Maging professional interest ng pagdating sa trabaho, pagdating sa treatment sa isa't isa, pero sa mga members, sa mga partner. So, pero struggle pa rin yun hanggang ngayon. So, yun, ini-enjoy ko lang ang bakasyon. Pero yun nga, pumapasok ako. Enjoy ko lang. Bukas, alis naman kami ng aking pamangkin, malayo-layo. So, enjoy ko lang yan. So, yun yung ngayon. Kaya, salamat kasi binigyan tayo ng time katulad nito. Bibira lang to. So, saka ito rin yung pagkakataon na mapasalamatan ko kayo. So, yun. Puso ko na lagi kayong kasama sa prayer. Salamat sa commitment. Salamat kasi nakita ko din yung mga fellowship. Nakita ko yung fellowship ng mga hinawakan ng iba't ibang staff, ng iba't ibang volunteer, iba't ibang CSL. So, salamat din syempre kay Shane na dinala ng Lord for 3 months. Siya po ay nagpaalam. Nagpaalam na, pero Hindi na nakaya. ganun naman talaga, di ba? Kapangyarihan na. Maraming ganun naman talaga yung mga staff hanggang ngayon nga, nagpaplano pa rin mag-resign. Pero hindi na mag-resign. Hindi na kaya ng kapangyarihan nila. Buti nga si David, hindi natuloy yan. Oo. So Ay, yung... sinare nga niya yung Ate Ani sa akin din. Balak daw niya. Sabi ko, no comment. Pero hindi talaga kalooban ng Lord kasi Oo. may nangyari sa kanya na kinailangan niya mag-stay. Oo. Sa pamilya. Ministry naman. So, yun nga. Kasi tinatanong ko siya, wala ka bang plan? Di ba tungkol sa trabaho nga? Sabi niya, well, hindi pa naman ako nakausap ni Lord ate. Okay. Actually, si David po ay isa sa ginugroom
Ay, siya po yung ginugroom. Magaling. Oo. Na maging leader someday, nagkauna lang naman. Diyan sa San Jose. Yun nga, may mga may mga areas pa po kailangan talaga na mag-mature si David. Pero yun nga, pagdating po sa gawain sa opisina, mabilis po siya mag-adapt. Kaya salamat sa kanya. So, yun nga, by next year, hindi ko po alam kung ano yung plano ng Panginoon para sa amin. Pero 4 po dapat ang staff. So, naghanap ako sa church. Kung possible, pwede mag-apply sa CC. May ano pala, yung bagong partner. Huwag mo akong itulak, ikaw yung itulak ko. Nagbibiro. Hindi ko. Joke lang po. May ano, Ate Ani yung pinapagsimba ni Ate Ani sa amin. Akala ko nag-apply na siya. Sa ano siya, Caloocan. Kalookan siya nasa. Caloocan, hindi po dito. Sa Bulacan. Si Roxanne. Si Roxanne, oo pala. O nga pala, sorry, si Roxanne. Nag-apply na po. Oo. Sa ano. Pag-pray natin. Pag-pray natin. So, yun po yung aking kumusta at nasan ngayon. Okay. Sige po, sino po ang next? Ano na, next na ako? Kami? Sige po. Kumusta? Kumusta? Pagkatapos niyo po magsalita, meron po kayong bubunutin dito. Yun. Wow. Sindat niya sa paso. Oo nga. Wala po akong dalang paso. Hindi sa biyaya po ng Panginoon, no? Mga unexpected na mga circumstances na marating talaga sa atin. Pero pwede bang buong 2025, hindi? Buong 2025 naman, salamat kasi mag-2026 na yun, no? Ba't hindi, alam namin na umapaw yung biyaya ng Panginoon. Wow! Hindi po ba, ate-ate na, ano ba? Kaya pala may pakik, no? Oo, pero umapaw din. Di ba? Nabigay sa amin yung sasakyan, hindi naman yung inaasahan. Pero inasahan namin yun noong 2024. Pero hindi nangyari 2024, nangyari 2025. After pa ng 2 days ang birthday ko, talaga dumating ito. Pero nanghingi kami dahil ang aming mga gawain, maliban sa CCT, may mga layong gawain din po kami. May Caloocan, may Malolos, yung tumatakbo. At aming mga ministries minsan, kung may mga problema ng mag-asawa, tumatakbo kami kahit alas 2 ng madaling araw. Yun ang aming mga tungkulin. Kaya Lord, umiiyak ako minsan na nasa madaling araw kami, walang masakyan na sasakyan na parang pagod na ako nakatayo. Kaya siguro iniloob ng Panginoon. Amen. Pero yung matuto na si Pastor naman mag-drive, yun nga, nasira din sa sasakyan. 4 months din namin na natenga. Diba? At ano doon kami nagkautang-utang. Sabi ko, Lord, blessing mo ba talaga to? Pero hindi mo maku-question ng Lord eh. Pero nakaka-amaze lang yung provision ng Panginoon sa akin na Wiring lang pala. na alam niya na bubuhay tayo sa gospel ng Panginoon bilang mga manggagawa pa. At walang nasa single centavo, walang sweldo po ba? Opo, hindi namin alam saan kami nakakuha ng mga nasa almost 80,000 na nabastos namin sa sasakyan hanggang unti-unti ngayon. Pero, kaya ito, dahil sa may mga utang din po kami, kunti lang naman po yung mga utang, pero parang hindi sapat para bayaran ng Tapos may dumarating din naman po. Pero ngayong buwan, biyaya ng Panginoon. Huwag din ang bayaran yan, Pastor. Wag na ba? May yung gano'n, may utang kami 5,000, may utang 10,000, pero wag yun ang bayaran, Pastor, pero may utang ako sa CCT. Pero kanto lang gawan. Biyaya ng Lord talaga. Ayun, nabawasan kami ng utang doon dahil sa yung nang bayaran niyang pastor. Di ba? Sarap ng buhay maging pastor, ano? Kaya sarap maglingkod sa Lord. Ayun. Masubukan nga. Ay, hindi pa mga pastor? Hindi mangutang kayo. Ay, calling, pastor, pag calling Ang Pastor, marami talagang utang. Maraming utang na loob sa Diyos. Marami talaga. Hindi po mamaya pag pumasok na sa akin, sasabihin ko rin. Ganun po talaga. Tapos ngayong actually dahil ngayong buwan, hindi ko alam yung ginagawa ng Lord sa ngayong buwan, 2 beses kami nakapagpalit ng gulong. May lahalaga din yun. 4 na beses tayong naplatan, 4 na beses kami naplatan. Di parang yung pera namin, yung parang mga finances na na nagagastos doon.
Hanggang sa dumating, marami din kasi kami gastos dahil may mga pets kami, 6 na pusa, 3 aso. So, ganun. Hindi ko na po pwede, may buhay daw yun eh. At mahalaga sa Lord din ating mga pets eh. Kaya, love din namin yung mga yun. At ang nakakatuwa, handa na ako. Nawala akong handa sa New Year. Kasi walang yung ano na po talaga. Nasa Yung id. allowance, ano sa id talaga. Sa mga garastusin din Plus sa yung mga sakyan. bigay Mga pa- pangregalo bigay pa sa sa mga mga inaanak. Dami inaanak po nito. Hindi na po pwedeng hindi. Pero alam niyo yun, yung umaasa ka sa Diyos na ano, yung umaasa ka sa Diyos na, Lord, bahala ka na sa amin sa kinabukasan. Wala kami ngayon, bahala ka na kinabukasan. Na-surprise kami. Pero, eto, ganito boses ko kasi, ang mga kapatid, nung nakarampang linggo, akong daldal ng daldal, tapos itong linggo din nung nakarang 2 linggo, ako yung daldal ng daldal kasi pag games, walang may malakas ang loob talaga ng mga kapatid na yung parang, yung tapang na rin na, yung parang ma-enjoy ang lahat. Biyaya ng Lord din naman sa karunungan. Kaya nagkaganito po ako. Ngayon, yun, wala na kayong paghanda sa New Year. Na-amaze kami nung nakaraang linggo. May mga kapatiran. So, yung hindi namin alam, mga mayayaman na pala mga kapatiran. Nang alam nyo, yung, pastora, talent fee mo, di ba? Gano'n, no? Talent fee daw tawag nila. Ibig sabihin pag Christmas naman. Di, nagkaroon kami ngayon, panghanda pang New Year. Wow. Di po ba? Yung hindi namin inasahan din na kapatid, Dala pala kami. nagbibigay. Opo, hindi, yung asahan, hindi rin po namin Joke talaga lang, inasahan joke yung kapatid na nagbibigay sa amin, na nagtatite sa amin, na magbibigay din ng maaga. Kasi usually katapusan po yan, or mga first week ng another month. Ganun siya. Pero ito ngayon, basta sabi ko lang siya, tingnan mo nga yung ano mo, tingnan mo nga yung ATM mo. Yun, may laman. Praise the Lord. May paghanda po kami. At may pambayad po kami bayarin sa susunod. Amen. Amen. Yun ang mahalaga din. Yun. Ako, pambayad ko utang na lahat. Yung po ano na yung pasasalamat sa Lord. Basta yun yung, ewan ko, just a prayer away. Alam niyo yun na, hindi ko basta hindi ko, pero minsan yun ang hindi natin kadalasan, kahit mga magagawa, no, na para yung acknowledgement ng Lord talaga, mag-pray ka nga, di ba yung gano'n, magseryoso ng prayer, in need. Para mag-iisip na muna, kanina tayo makakalapit, kay tita ba, o ganito. Kasi may mga tita ka initong utangan, pero hindi pinababayaran pag yumaman na daw po siya. Pero hindi, pag, yun ang nakikita ko, bilang paglilingkod sa Panginoon, na wala naman tayong hanap po, walang asahan sa Diyos, yung Diyos talaga, ang Diyos talaga. Na sa Kanya, masa-surprise, naka-surprise ang Lord. Diyos siya talaga ng matinding surprises sa akin natin. Yun ang akin ko lang napatunayan na hindi po pwedeng hindi ako maglingkod sa Diyos. Diba? At sa CCT, ayun, biyaya ng Panginoon, salamat din sa privilege Ate Anne. Sa pagsiserve namin sa CCT, hindi kami yung tipong, yung heart namin, hindi po yung ganun. Kasi nakita din namin na Bible studies namin, pero bihira sila umattend sa amin, pero naglilingkod sila sa Lord. Nagsaserve sila sa Diyos. Nag-evangelize, Ang CCT, ang goal din sa mga members, sa mga partners na lumago dun sila. Pero kahit hindi dalhin sa simbahan, kung ayaw nila, kasi may mga sarili sila simbahan Basta lumago po sila sa pagkakakila, sa relasyon nila sa Diyos. Amen. At yung pagkatawag, gamitin din sila ng Panginoon. At nakikita namin may growth ano naman sa biyaya ng Lord. At mga dating backslider na bumalik sa Diyos. At lalo pa na yan, nag-eager pa na maglingkod pa sa Diyos. Yun ang aming nakikita rin. Salamat sa Diyos kahit siya talaga ang kumikilos ang lahat sa atin. Sabi natin, hindi naman natin kaya yung gawin, umiapit lang. Pero dahil ang Diyos ang kumikilos, na pangyayari ang mga bagay. Praise God. To God be the glory po. Salamat po sa Lord. Pastora, bumunot ka doon. Bumunot. Oo. Bububu. Bumunot. Sige, yung ano ba? Pinakamaliit. Pinakamaliit eh. Kaya yan. Kasi minsan nandun kaya Aya sabi mo. Di joke lang Ate Ana. Joke lang Ate Ana. Sige. Wow! Tingin eh. Wow, laki! Magkakaroon ka ng 2 million sa 2026? Talaga Ate Ana. Wow.
I-mention. Pwedeng i-mention? I-mention na, Ani. Hindi. Pwede naman. Hindi, mamaya na lang. Okay. Mamaya. Mamaya na daw yung reveal. Oo, mamaya. Talaga? Sabi ko na nga ba eh, kung may mapupuro talaga sa pinakamaliit na bagay, hindi naman pala. Hindi, joke lang. Ikaw naman ngayon. Yun na yun. Sabi- Yun na rin Dalawa po dalawa na yun. po yun. Oh, yun na yun. Meron ka sa'yo. Oo, alam mo, Baka pero meron sa pa siya. oras. Sige na ba? Hindi pa pa kasi hindi ka makakabulot. Ah, ganun ba? Kailangan ko rin bumunot. Para Malay mo may 10 liters ka. Oo. Salamat. Mamaya may 10 liters gasoline dyan. Pas. Wow! Oo nga eh. Oo, Ay, oo nga. Sige, tingnan natin. Una po, no? nagaya pa ng panuweba si Sa Diyos ang karangalan at ang kaluwalhatian. Amen. Buong 2025, blessed kami, no? Mas matindi yung blessing ng 2025 eh. Nagsimula talaga 2020 nag-start eh, nung pandemic. Yung yung unti-unting stability ng ng mga kapatiran at yun din yung time, mga kapatid, no, na yung CCT na naudlot yung pero di ba nagkita pa kayo nila Ate Ali nung bago mag-pandemic. Tara, nagpunta tayo Pero sa... nag-start na kami after na nung pandemic, yung major ng Saan tayo pandemic. nakita? Doon sa Kaya dating ganun. office, sa tapat ng Pure Gold sa Naalala niyo po yun? Punta kami Oo! doon. Oo! Kasama ko si Ate. Oo! Opo, doon po yun. Vicky. Opo. So, Punta kami doon kasi mag-escape. tapos nakapag-establish din po at least parang initial fellowship sa house church namin ng CCP. Tirasa. Yung po doon, isa yun sa mga Sige po. pinag-umpisahan ng yung Double R, double C. yung kahit pa paano po yung initial discipleship, ganyan. So yun po, no, tapos ang nagtataka din ako nung makipag-partner na kami sa CCT doon, lumawak na yung namin, yung ministry. Opo, totoo po yun, directly or indirectly, yung partnership ng house church sa CCT naging way para makapag-evangelize pa. Yun yung Pastor Ramin. Kaya kami, blessed ako to God be the glory. Dahil naging ang CCT, naging talaga ang CCT sa amin. Para yung community din maging aware na hindi kami isolated church sa village, sa subdivision ng Northridge. Kundi nararamdaman naman kahit pa paano ng community na may ginagawa. Yun po. Kasi kilalang ka pastor na matangkad na kalbo eh. Kaya yun. Sa surveillance pag sinabing pastor na matangkad na kalbo, ay sa kanila. Kilala na nila. So yun po. Kaya nitong last 2025, Kasi magsimula na wala nga. blessed kami ng Panginoong Diyos. May mga kapatiran na mga giver. So by God's grace, binigyan kami ng transpo. At nagamit din ng CCT yung yung transpo ng house church kapag may mga activities. Gusto namin, di ba? Kahit nasira siya ng 4 months, nakabumawi din after na ayos. So, nitong 2025 din, inaalala ko din yung ng GDEC. Gusto namin, di ba? Yung yung pagpasok din ng natin? Yung leadership ni Pastor Noel Gabaldon, no, sa atin dito sa Bulacan area, bumalik kasi noon pa nung nasa isang malaking denomination ako. Meron akong mga attempt na ginagawa pagdating sa corporate ministry. Tapos nangyari dito sa Parang yung nauna mo, parang hindi matuloy-tuloy. Oo, hindi matuloy-tuloy. Dito natuloy. Ayun, kaya kiniklaim ko na itong 2025 talaga blessed na taon sa sa amin. No?
Much pa sa At we are praying mga kapatid Amen, na amen. lahat tayo, no? Lahat tayo Amen. dito Receive. mga ano ng Panginoon, mga lingkod niya. Ay itong 2026 ay ano to, manifest no yung ano ng grace ng Panginoon Mm. sa mga ministries po na binigay niya sa Amen, atin. amen. Kay Pastor Romel, kay Pastor, kay Ate Ani, mga Yung partners po, at no, naging responsible ang mga ano. kiniklaim ko yon no, na hindi lang kami no. Gusto ko lahat ng mga manggagawa ng Diyos, lahat ay maging daluyan ng blessing sa papasok na taon. Kaya yun po yung aking prayer at yun din po yung aking pasasalamat sa Diyos sa buong taong dumaan ng 2025. So, we are happy, we are blessed in partnership sa CCT na nakapag-evangelize kami ng mga mothers sa business sector, and looking forward pa po no sa mga pwede pa pong ibigay na opportunity ng Panginoon sa atin. So God bless po sa atin lahat. Bunot. Ay, muna tayo. Ayun, after you sharing, Ano kaya ito? bunot. After your sharing, Ano kaya ito? yun. Ba't dalawa? Isa lang no? Basta nabunot mo daw. Huwag ka Ano? na, basta nabunot mo na. Di ba ka doble? Ay, isa Doble. Isa lang. Nabasa ko. You have one pot holder. Wow, galing. Ano kaya ito? Parang bati lang eh. Talagang ginagdores, di ba? Sipas na. Sige, gusto ko rin po magpasalamat sa Panginoon bagamat ako'y siguro wala pang 1 year sa CCT, no? Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon sa yung grace ng Lord no? Sa bawat yung ministry na, syempre yung ministry na pinagkatiwala ng Panginoon sa akin doon sa Verde Heights. No? Kaya nagpapasalamat po ako sa Lord na kasi pinipray ko talaga sa Lord, Lord, saan mo ko dadalhin? At in-specify ng Panginoon. Actually, it is my first year ng talagang yung main calling ko ginagampanan ko as missionary. Kasi galing ako ng Zambales, dinala ng Pampanga, binato sa Bulacan. Hindi ko alam kung saan na naman Pero ko ipapato. the same denomination, di ba? Opo, Jesus Alive po, Gia. Jesus Kumbaga Alive. parang galing ako ng Pampanga. Jesus Alive, Mexico, Pampanga. Tapos napunta ng Araya, hanggang dinala ko ng Bulacan. At yung main calling ko po talaga nakarinig ko rito na mission sa mission. Kaya kung saan ako dinadala. Kaya pinag-pray ko sa Lord, ano yung pasisimulan mong gawain. At dinala po ako ng Lord sa CCT. Ayan, kaya first January ako nag-start. And this January, 1 year na ako. At dinala po ako sa Verde Heights. Yun yung pinaka unang fellowship na dinala ng Lord sa akin. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon na through the grace of the Lord, talagang nakita ko yung galaw ng Panginoon, yung pag-ibig niya. Unang-una sa lahat kasi, no, number 1 na lagi ko sinashare sa bawat isa na mga nilalapit ng Panginoon sa akin, yung pag-ibig ng Panginoon talaga. Yan ang number 1, yung pag-ibig ng Diyos, yung love ng Lord. Gusto ko rin pagpasalamat yung nangyari Thanksgiving nung kasama si Ate Ani nun. Ayan, nagpapasalamat ako sa Panginoon na talagang nakikita ko yung paggalaw ng Panginoon sa fellowship na yun. Yung Verde Heights na yun na talagang turingan pamilya talaga. Pamilya na yung talagang alam mo yung parang yung intact, yung intimacy ng bawat isa. Yung mga bagay na problema ng bawat isang problema ng lahat. Kaya pinagpapasalamat ko sa Panginoon yon at first and foremost din sa pagpapasalamat din sa kay Ate Ani, sa inyong lahat po. No? Na habang tumatagal na nakikilala ko kayo, mas na-excite ako. Na yung kumbaga parang through your experiences, no? Mas nag-grow pa ako. Mas nakikita ko yung mga bagay na kailangan ko pang gawin. Kumbaga na-inspire ako sa inyo na yung mga patutupo ninyo narinig ko kanina. At super na nagiging blessing sa aking buhay. No? Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon ngayon. No? Saan siguro sa blessing, masasabi ko rin po well-blessed. No? Well-blessed yan. Bagamat, katulad nyo, may mga tinatawag na Judiths tsaka Juna. Yan. Hindi maiwasan yun, no? Sabi nga, the just shall live by faith. Siyempre, pag full-time worker po ako sa church, doon ako nakatira sa simbahan sa Francisco.
And syempre, kung ano yung ibibigay, yun lang yung pupunta parang, syempre, hindi ka naman, pwede yung mangal kung, love gift po ng, kung ano yung ibibigay, kasi full-time tayo, hindi naman tayo. Yung basta Opo, Mulawin. Francisco, po sa barangay mo na. Kaya, sa finances naman, salamat sa Panginoon na yan, nagpo-provide ng Panginoon, hindi naman nagkukulang, kaya naman lang 3 times a day. Pero 3 times a day ba? Minsan once a day lang yun. Hindi, dahil pinili mo siya. Pinili mag-fasting lang. Yan, nagpapasalamat po ako sa Lord, and this opportunity rin po siguro to para magpasalamat sa inyo lahat na sa pagbibigay ng tiwala, lalo kay Ate Annie. Kaya pagbibigay ng tiwala doon sa gawain ng Panginoon. Kasi isa privilege po yun eh. Privilege na magawa ka ng kaluluwa, mag-alaga ng kaluluwa, ilapit sa Panginoon. Hindi po siya biro na magpagkatiwala mo sa mga tao, syempre hindi nyo naman ako kilala. Pero salamat sa Lord, and I declare, no, yung pagiging member ko ng CCT, no, as volunteer pastor, as volunteer worker, is mag-grow pa. Marami pang taon na ang pagsasamahan natin. I believe, I declare, no? Mas lalong palalaguin natin to. Mas maganda po. Kanina po habang gusto ko lang t-shirt sa inyo, habang nag-worship tayo, nilid lang ako ng Lord na gawin natin yung parang mas intense yung fellowship na ito. Kasi alam niyo, pag lumakas po yung ating samahan bilang yung tayo mga volunteer na pinili ng Panginoon dito sa San Jose del Monte, I believe pag lumakas ito, yung ating fellowship, yung relasyon natin sa bawat isa, mas marami tayong magagawa. Kaya I pray na itong fellowship na ito is napakahalaga po na mas as the time goes by na nagrinig ko yung patotoo ninyo, mas nakikilala ko po kayo. Mas lumalalim yung relasyon natin, mas nagiging close tayo, at doon po mas nagiging united tayo, at mas marami tayong magagawa. Sana huli namin. Amen, opo. Kaya yun, pinagpapasalamat po ko sa Lord. Opportunity po yun na makasama kayo ngayon. Bagamat ako uwi na po dapat ngayon dahil kasi may syempre family sa Zambales, uwi ako. Pero pinili ko na kasi akala ko 30. Kung 30 hindi na ako makapunta. Pero nung nabago ng 20 na, 29, pwede ako makapunta. Kaya po, sabi ko, sige, pupunta po ako. Pero actually, kailan date po, 19 yata yun. Nag-commit na po ako noon sabi ko pupunta ako. Nakapagpaalam na rin ako kay Pastora, kasi may senior pastor kami doon nagpaalam na ako at pumayag naman po. Kaya sana kasama rin ako doon, kaso hindi nga natuloy. Saan kayo pa sa Sambales? Sa San Antonio po, Zambales. Ay, maganda doon. Opo, barangay Pundakit. Yung mga dagat. Ay, yung mga dagat, pastor, yung mga dagat. Hindi Opo, lang mga barangay. dagat, Ay, pati wow. mga ilog. May mga pulo. Mas alin na wala yung lugar niyo sa San Marcelino, sa San Felipe? Mauna po yung Tourist, San Marcelino, tourist susunod spot? sa San Antonio. Oy, sa susunod sa kanila tayo sa Bales. Tourist Binomotor lang tourist namin spot yan, po yan. Pas. Christmas. Binomotor lang namin yan. Opo. Pastor, sa susunod sa kanila tayo. Ako ang polo ng pauwi. Hindi, maganda. Actually si Ate Annie, may mga plano din. Maganda mag-explore. Kaya lang hindi lang natutuloy kasi nga, alam mo naman ang numbers. Kung sinabing numbers, iba yung technical. Gustuhin mo ng isip niya, minsan yung oras at panahon. Mhm. Pero yung sinabi niya, di ba plano natin yun na, tupusin mo talaga kay Pastor, sigway ko lang po kay Pastor Anthony naman talaga, monthly ang ugnayan ng Pastor. Oh, hindi ba Kasi yan? ang ano natin, siyempre, dahil pagsunod lang namin kay Pastor Dave na every other months, tama ba? Every 2 months. Kasi di ba pag sumunod na lang kami. Pero tayo sana dapat, meron talaga tayo. Actually, tinokat talaga namin dyan ni Ate Annie, ni Brother John, o di ba, Pastor Bandon. Kaya lang, bigla nga siya nawala. Ako pa, nung pumalo ang September, October, November, halos Maraming gawain na yan. Hindi na, nagkasakit ako. Maniwala ko yung kama namin, kaakyat lang namin. Anyway. Hindi ka nakakaakyat sa taas, Pastor. Actually, nag-adjust din si Pastor Dave sa grupo. Kasi nga po, yung unang attempt niya, wala po nagre-respond. Kaya sinabi niya, sige, every other month na lang. Parang passive. Pero pwede pong every month. Passive Ganda ng parati, sinabi no? Pwede niya na nag-ask siya mas na- maganda may ganitong fellowship. Dito na po ako, To be honest, ito na lang po gamitin. Ate Annie. Gusto ko po kasi Ay, naka-ano, Sumalakpak. Indian Ay, style. Oo. So yun po yun. Tapos ang plano po natin before is sa iba't ibang lugar. Supposed to be, hindi lang sa office.
Kunya- Sa kanila po may, Ito. may mga resort. Sumali Oo, sila. dito. Oh, di ba? Masarap. Ngayon dito tayo Dagat na din Bro naman. Ramil. Oo, pwede Lipat ka na natin, lang. pwede natin yan, no? Schedule. Yan. Pwede Sa resort schedule. naman, sa resort naman Ate Annie. Oo, pag-pray natin yan. Summertime. Actually, Summertime. kung resort ang pinag-usapan, ilog, na hindi kayo gagastos, may mga alam mo. Dito sa San Jose. Ay, hindi naman. Mga DRT. Dito, sigurado. Ay, May puluhan dito pag summer, puluhan. Dapat yung mga ano. saka yung pupuntahan natin kung sakali mang ilog, hindi yan yung mga tipong gaya ng ano. Anyway, hindi yung mga Segway lang ako sa ano ni Bro Romel. Before po kasi, wala pa si Bro Romel. Nagpag-meeting na ako sa pastor, head pastor nila. Medyo hesitant po yung pastora nila kasi nagpapautang ang CCT. So ayaw nila ma-involve yung kanilang member sa ganong baka yung maging worse ang situation, di po ba? Mawala yung member. In short, yun yun. So, respeto ko naman si pastora. Pero hindi ko po alam, time comes na naabot na. oo, na magkikita kami muli ni Pastora niya, Pastora Rosini. Oo, so grabe ang Panginoon. Kasi yung pong Birdie Heights, napanggit ko na ata pa before na meron tayo dyan na before pa ng pandemic. So, tuloy-tuloy lang, collection. May mga sinisipdown pa kami dun eh. Pero ngayon okay na sila. Tapos, meron ding mga partner na nahinto. At the same time, yung church, yung gawain ng church nila, Pastor, nila Brother Romel, nahinto din during pandemic. So, nito na lang, no, na raise na may mga taong ginamit ng Panginoon na ma-revive. Ma-revive yung mga yung gawain ng city at the same time, yung gawain ng church. Tapos nung ma-revive, nag-ano na siya, nag-collab. Oo, ngayon. Tapos iba-ibang ano yon, iba-ibang, hindi lang isang fellowship. Yung nung na-restore, nagsama-sama sila. Oo. Yun yung naabutan ko ng, although na pa-iba-iba silang bahay, yung ba yun? Iba-ibang bahay, Oo. oo. Oo, nakita ko nga yun. So ngayon, ano na, kaya nung karoon ng Thanksgiving, mga member ng church nila, saka member ng city ang nagkaroon ng fellowship. So ganun na siya ngayon, inaayos ng Panginoon yung gawain doon. Oo, actually may mga dumadalo sa gawain ng CCT, hindi member ng CCT. Wow. Bible study lang. Oo. Kaya, Parang yun ang habol nila, words of God. Oo, Iba yun, oo, maganda yun. oo. Maganda system yun. At least naging instrumento pa rin si CD na ano, no? Opo, yung malaking ano po, CCT talaga number 1 na ginagamit ng Lord. mm, Kaya yun ang po, yun yung revelation ng Lord sa akin na palalimin yung, kasi tayo yung mga volunteer na ginagamit ng Panginoon. ngayon po, meron na siyang discipleship. Meron na siyang discipleship doon. So, dalawa na po ang meron discipleship. Si Wow. Pastor Jerry, saka siya, meron na pong discipleship. Para silang Thursday. So, nung nakita ko din yung isa po na nakita ko talaga yung pagmamahal ng mga member ng CCT sa volunteer. Siya din, nakita ko yung paano po talaga na sinusuportahan din ng mga partner, si Brother Romel. So, vice versa, no, kung paano na nagpakita si brother ng talagang Eagerness. yung passion. Passion sa mga partner, sa buhay. Missionary talaga si Oo. So, ganun din, in-span ng mga partner sa kanya. So, isa yun sa na-observe ko. Kaya, yun nga, kung paano si brother ay nagpapasalamat. Ganun din yung mga partner doon nagpapasalamat din sa kanya. Wow. So, nag-ikot-ikot ka sa ikot-ikot. Ni-invite ko nga kayo di ba? Pupunta tayo sa Thanksgiving. Ano kami nun? Medyo hectic din yung Oo, hectic. Hectic talaga. busy pa naman. So, Oo. ayun. Sige, thanks. Pasalamat din muna ako bagay siguro. Bunot. Oo. Basta naman ako na. Pwede ba 5? Pwede. Joke lang. Joke lang. Yan, house and lot na yan. Tira. Opo. Uy, wow!
Ako naman, ako nagpapasalamat ako sa Lord. Una-muna, bago kami tumakbo ng Ilocos, sinugahan ko yung mga anak ko. Sabi ko, mga anak, binuksan niyo na ba yung Letter to Jesus na? Actually, itong gawain namin na to, natutunan namin sa CCD. Di ba, Ate Ann? Gagawa ka ng sulat, Thanksgiving, parang, di ba, kumbaga sa ano, wish list. Oo, Ano parang ba? prayer, ano, para Something like naka-read. that. Pero ito yung parang goal setting na namin magpapamilya, especially mga anak ko. Sabi ko, anak, from now on, sabi ko, baka may mga gusto kayo na ano. Then, bago yon di October tayo, di ba? Nandiyan kay Pastor Dave, nung sinabi ni Ate Ann, no offense man to, alam niyo naman ako, napaka-expressive. Noong October, sabi niya Ate Ann, tayo, sabi niya, sige, Ben, doon tayo sa bahay niyo. Actually, at naman ko my mind, umuha ako, sabi ko, Lord, yun ang bahala. Pero, iniisip ko, yung kinukwento ng Pastor Ani, the same ko lang sa Lord, kaya ako umuhulog ng ganito. To be honest kasi, yung mga anak namin, ang binibigyan niya ng allowance, hindi mo na po problemahin yung pag-ibig, yung sinasabi niya na mga Juliet, Jonah, yung mga Meralco, yung bigas, wala. Ulam na lang ipoprovide mo at napoprovide naman natin. Hindi lang. Kaya lang, pag nagkasakit ka doon, tapos nag-ano pa doon, nag-extend pa doon ng mga medicine. Halimbawa lang, parang isipin mo lang Ate Ann, kayo, ang hirap kasing i-segue. Parang imaginein mo, budgeted yung pera nyo, tapos biglang nandun kaming mag-anak. Sira ang budget mo. Pero ako, naniniwala ko yung pagiging victorious Christian. Sabi ko, Lord, basta para na. And then yun, umuwi kami ng Ilocos. Pero bago pa na yun, October, September pa lang, may nararamdaman ako. Sinusulat ko nga, kaya sabi ko, Lord, ayaw ko nang parang naka-black and white ako. September 24, naging start na ako, sabi ko, parang sa katawan ko. Tapos tumakbo yun. Biglang nag-go signal yung EO na mag-start ako. Pagpunta ko pa lang doon sa hagdanan. Ang layo pa naman ng parking to EO. Layo, iikot ka kasi sarado eh. Ay, ano problema? So, yun yung mga experiences ko. Sabi ko, Lord, ang buti mo. Every time kasi ako na nagkakaroon ng mga trials, alam mo, lagi kong kinikil niya. Sabi ko, Lord, alam ko may gagawin ka na naman sa akin. Alam mo yung anak namin, nung time na nag-struggle ako sa health, sabi niya, pa, mukhang hindi na ako alis dito. Kasi pinapirate siya ng kabilang bangko. Tapos may offer. Kaya nung sabi niya, dito kasi pa, na-establish ko na yung relationship ko, department head ako. Dati, siya yung inuutosan. Ngayon siya nag-uutos. Gawin mo yan, gawin mo yan, gawin mo yan. Parang gano'n. Mga encoding ba, tapos mga kung ano-ano. Basta about sa engineering. So, natutuwa kami dahil pag may promotion sa kanila, yung ambon, siyempre kasama kami. So, tapos yung gano'n. Pero, ang naano ko sa Panginoon, yung bang sabi ko, Lord, hindi pa ako graduate ng Bible School. The same thing kayo siguro, nare-relate naman ako gano'n. Pero ako kasi, dahil dati ako sa city, immune ako dun sa, hindi mo kailangan maging graduate ng Bible School. Basta mag-govern mo sila ng maayos, etc. etc. Ang problema, habang nagkakaroon ka ng eager, imagine nag-start ako sa CCD as volunteer, December. Wala muna akong fellowship. Tuhog-tuhog muna ako ng mga papel. Alam niyo na Ate Ani, ako lang tutuhog niya. Ate Ani, ako na. Pagdating ng January, binigyan niya na ako ng fellowship. Sabi niya, okay na ba ito sa'yo? Okay na ba? Actually, yung fellowship niyo dun sa sa yung Wednesday, over familiarity ako dun, mga kapitbahay ko dati, sila Ate Gati. Tapos ang tawag ko sa'yo, kuya, ano mo naman. Si Ate Kat backslider yan eh. Oo, yung No? gano'n. So sabi ko, ang sinasabihan ko kasi ayaw ko bang nadadagdagan pa yung struggle ni Ate Ani. Sabi ko, Ate Ani, pwede ba lang pala. wala ba kayo maibibigay na iba? Hindi dahil ayaw ko sa kanila. Over familiarity nga dati, di ba? Oo nga. Tapos yun, nagsunod-sunod, sabi ko, parang napapansin ko. There are pa na nagkakaroon ako ng password. Andun yung atake mo. Ay, ayun sila Pastor Jerry. Andun yung help. Mapakiso yun. So yun yung mga pagkakataon na grabe. Wait po. Kinuwento mo, Ate Ani, Po. alam mo ba, si Pastor Ani, alam mo ba dalawang savings account namin na close. Dati, nami-maintain pa namin yung pastor dyan, di ba may maintaining balance? Nami-maintain pa namin yan.
Tapos meron pa akong inaanak sa kasal, nalugi yung negosyo, nanghihirap. Ang liit lang naman, sabi niya, 5,000. Hello po. Ay, hello po. Sige, Hello po. Ay, marinig. Saan ko po ito ibibigay? ilapit niyo na lang po dyan. Sakto po, walang dessert. Di ba? Joke lang. Paratigan pa hello po. So yun yung nangyari ko, na-close yung aming na-close yung pero Pinagawa ko pala ni Pascal kasi yung radyo ng Urban. so yun po yung naging way. Pero ako naniniwala po ako lagi na Lord, basta yun talaga. Actually, ang pananaw ko kasi na if your heart is good, the tendency o yung tinatawag natin na pag ang puso mo ayos, yung perspective mo ayos, pansinin mo, pag nagkwento ka na, alam mo ba na ang sahod ko rito, ganito, ganyan lang, pero hindi ka maniniwala, naging ganyan ka. Pag hindi ayos ang puso mo, yabang naman ito. Pero kapag ayos, ang laki ng sweldo mo. pero kapag ayos ang kasi nung mga panahon na yun, Mindset. pinoprovide namin to, nung pinoprovide namin to, ano pa lang, pag-graduate pa lang yung isa kong anak, tapos yung isa kong anak nagtatrabaho, paumpisa pa lang, parang, yun bang, di ba pag first job mo, kuha ka lang ng kuha, magka-experience ka lang. Kaya itong si Tinay kasi may mga meron kaming, si Kuya Mark, basta mga nasa accounting, nagpapahiram sila ng housing. Tapos ang ginawa ko, hindi ko binig, sabi ko, yung ministry namin, naaawa kami sa mga bata, kung saan saan nakikisakay. Sabi ko, kuha tayo ng van sa inyo. Pinagsabay namin ito, kung alam niyo po yung mga sasakyan sa Subic, kaya ministry at the same time family. Alam mo yun, ministry sa family. Maniwala ka pa, ito hindi exaggerated, nandiyan po yung ko. Tama po. Hindi exaggerated. Nagtitake home kami, minsan 2 sahod 2 1 tapos may estudyante ka, may kuryente ka. Ano mo yung panpera namin? Foreclosure na yan, tatlong sunod-sunod, chinichismis na kami ng kapitbahay. Ito, tinataas ko rito ang Panginoon. Pinapahiya ko sa sarili ko rito, sabi ko, ano ba naman yan? Mukha hindi yan nagbabayad. Kasi hindi na kasi eh. Pero alam mo ba yung bahay namin yun, fully paid na, nabayaran lang namin 12 years. Pinorward ko rin yung kwento para hindi mababa. Ganun katapat ang 2025 na to. Kaya di ba nung sabi ko, Ate Ani, nasa pag-ibig po ako, actually nilalakad namin yung ticket. Ganun kabuti ang Panginoon. Imagine, yung sinasabi natin na pag-uwi namin ng ilo ko, sabi ko na, pag-uwi namin doon, sabi ko, Lord, nga mo ng malaki. Pag-ibig mo na yung taon, wala ka na akong pera. Tapos yung kama namin, tapos yung mga alam mo Ate Ani, ang pangit din sa magandang bahay, hindi ka paniniwalaan walang pera. May kotse ka. Yung ang problema nung pandemic sa amin, ako lang walang ayuda. Tapos, Mayaman daw ako. nahata kasi yung tricycle nila. Sabi niya, Tol, paniram nga dyan kahit 1,000. And ayaw ko sabihin sa kanya yung struggle ko na, ito sa totoo lang, ang gamot ko, alam mo, kumakuintahin ko. Pero big 3,500, 3,000, hindi pa nga, hindi ko pa nalibig. Pero, nakakabuti ng Panginoon. Tapos may mga dumalaw sa akin. Kasi ako yung head. Tapos, pinagtatago ako. Kasi ayaw ko, to be honest, strong personality ako, pero ayaw ko kinakaawa ako. Ayaw ko muna mo ako ng picture, huwag pag-pray mo ko. Kasi ang kapera ko, kaya ko ito. Diba? Pinapanin ako. Tapos, may pagkakataon pa rin yun, binaba namin dyan, may dumalo sa amin, mga babae. Ano ba yung paakong to? Hindi ba yung mailipat dito? Sabi ko, Lord, first time talaga yun. Ginawa nila ng wife ko, talagang ina ako. Kasi kung hintayin ko silang umalis, paano 3 hours? Kuha na lang silang kumot, tinakpang ko, saka yung tapos yun, after that, yun na, sunod-sunod yung sabi nung may nakausap ako sa iyo, sabi niya, Pas, may sa iyo rito, may blessing sa iyo rito. Ano na, hindi naman kalakihan. Pero ako kasi, mag 500, mag 1,000, basta ang pera. Blessing din ng Panginoon, kahit pa 100 yan, makakulit kayo 100, o 1 kilo bigas, plus 1 bulan, okay na. So doon ako nagpapasalamat. Kaya sabi ko, Lord, kung yung faith mo ba, faith versus weakness doon sa sabi ko, hindi ako susunod. Kasi, ano yun, naranasan ko. Every time na tinitingnan ko, yun yung gano'n yun. Di ba nakita niyo po yun? Anong picture? Award po namin yun sa CCTV. May nakalagay po. Sabi ko, Lord, worthy ba ako nito?
yung may nakalagay po dyan, pakibasa nga mo sa, nakalimutan ko yung nakalagay dyan. Serving like Sabi ko, Lord, Jesus. siya kakahirap kung hindi namin to. Minsan kasi ang tao, alam mo yung tinatawag na yung know your people first. Minsan pag may hint ka, doon na nakatingin. Ako, sobrang tuwa ko na meron tayong mga fellowship. Naalala niyo si Pastor Lord? May pinagdaanan kami yan. Nahandle ko na. Kaya sabi ko, mananatili yun hanggang doon na lang. Ano yun? Basta pag sinabi mong numbers, audit, etc. Kalimutan mo yun. Kung hindi mo nga pinaalala, hindi ko yung maalala. Kasi nandun ko tayo sa Panginoon. Ano sabi niya doon sa makapako lang yung kanyang laylayan ng yung another thing, sige na, umalis ka na. Kasi nag-alisa na yung mga batuhin nyo, di ba? Iba. Hindi na walang kasalanan. Siya maunang bumili. Iba. Minsan kasi sa atin, alam mo, kung nakatingin tayo dun sa personality, hindi doon sa, alam mo yung parang gift, na kung maganda yung balot, siguro ang ganda ng dahil pangit yung lalagyan, makapangit ang naman yan. So, back to the topic, sa pagpapasalamat sa Panginoon, sobrang na-appreciate ko talaga. Lalo na ngayong itong December na to, na sabi ko, nakadalawang balik kami ng Ilocos, imagine yan, ang nagastos lang namin, halos parang yung kinain lang namin sa highway, yung gasolina namin, nasa road. Tapos kanina, naipunta ko kay Ate Ami, sorry Ate Amita, pero may aalis na bahay dyan sa kabila, sa pangpitong bahay, lilipat na ng condo. Gustong iwanan yung aircon, sabi ko, bigay nyo na lang sa amin. So alam mo, buti ng Panginoon, kasi dito, may mga men's kami, fellowship, nagagamit sa Panginoon, at least nagiging importante sila. So yun yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Huwag tayong bumitaw in any way. Di ba? Every time na may mga member tayo sa CCD mo sa church na, Pastor, ang hirap na mo, gano'n. Pag sinabihan mo kagad na gusto mo, kwentuhan kita ng buhay mo kung paano. Doon niya ma-realize na, mas grabe pala ang pinagdaraanan nito, nakakaya nila kung para sa akin. Di ba? Sa CCD, lalo na po doon sa last na to, sa Carissa 6. Nanay, wala ng trabaho, yung isa, siya lang naghahanap buhay, yung isa, sabi ko, hindi yung isa. Tapos sabi ko, alam mo ba dahil pag nag-1, 2, 3 ka, lalo ka na maghihirap na. Hindi mabayaran ng CCT, hindi mo naman nalong yung CCT, dami sponsor ka, pero maniwala ka. Yan ang umpisa na medyo mahihirapan ka. Mawawala na ng blessings. Galing sa Lord. Kaya akala nila ang volunteer, walang, ano tawag dito? Kumbaga sa sa isang construction worker, piyon lang yan eh. Pero hindi nila alam, ito yung mas may pinakaano doon. Pag frame sila, nakatalikod sila. Alam mo yun? So, yun yung nakakatuwa na Lord, ang sarap magiging po sila. Kung tutusin nga, dati wala ako sa CCT, alam niya na natin, maraming beses ka sinaktan, tapos pupunta ka doon, maglilingkod ka ulit. Pero hindi eh, sabi ko lang, para naman akong bata nito. Parang hindi ka lang nabigyan ng candy. Tapos tatapurulot ka na, hindi ka lang nabigyan. So yun yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Ngayon, nung binuksan ng mga anak ko yung letter to Jesus, sabi niya pa, may 3 hindi pa. Tapos alam niyo ba yan, yung tsunami na yan? Pag umuulan, pumapasok dito, ang Sa labas. pero alam mo, napapasimento namin siya. Nagugulat talaga kami. Dati, umiinom kami galing sa gripo. Nagugulat kami, saan galing itong mga expenses na atin natin? Ewan ko lang kung narinig nyo to, yung pastor namin, sabi na yung Gcash daw, sinama rin daw yung lahat ng pumasok sa inyo na kahit hindi mo pera. Sabi niya, Lord, kung sabay-sabay, di ba yung papasok sa iyo, 500, 300, kung sinama rin, kunyari, Ani, Amar, naka-earn ka ng buong isang taon sa Gcash ng 157,000. Hindi mo naman yung nararamdaman, pero imagine, ganun pala ang Lord na, Marami pala, no? Hindi maramdaman. By the part. and then last na lang talaga promise. Ngayon ko lang ito i-repeat. Ano yung mga asawa ko, nasa barangay lang yan. Barangay lang po yan, katrabaho. Everything na sinasabi ko lang, medyo, paano ba? Parang alam mo yun si Rahab, di ba pag sinabi mong Rahab, patutot. Pag inano mo, di ba, siya pag sinabi mong from mercury drug na sa nasa laylayan lang siya, tapos ang sahod niya, gasino na.
Pero tingnan mo naman, ang mga kortina naman namin, hindi naman yung 300 lang. Yun yung gusto ko bang Yes. i-share sa mga namin. Bakit gano'n? Bibili tayo sa Panginoon, may maganda kayo na mabuhay. Pero bakit parang may problema? So yun yung gusto ko bang i-share na pagtugmain na, i-reconcile natin para yung ledger sa yung passbook na pareho na. Ito yung faith natin, ito yung goal natin kung samahin. Ayaw ko kasi na, alam mo yun, magpipray ka, pas, Kuya Ramil, wala ba na kami makain, sige, i-lay hands kita. Ang problema nung nilay hands ko, pag uwi niya, gutom pa rin. Diba? Kahit paano, hindi dinata kami dyan. Okay Gutom ba mo. sa'yo? Alam mo yun? So yun yung motivation. So, sobrang salamat. Medyo napahaba ako. Moment ko naman. Kailangan daw po pas mag-share kasi pag wala, walang bubunutin. Babunot ka ba? Yes, yan. Bunot Pastor Ramel. Nice meeting you po, Mrs. Si Ate Mariby, Ayun, Ate Sister Mar. Mariby. Dito nga po ako. Ito na lang na hindi ko. Nababasa ko kasi, nakita ko kasi dito, roller coaster. Dito, caterpillar. Oo, tama. Kaya yan. Kumusta Pas? Yun po yung tanong, kumusta? Mas mabuti po ngayon kaysa dati. Wow! Ayan, ayos ka nila maganda. Lumalago everyday. Hindi, para ma-relate mo kasi. Yan na natin. Ayun po yung ano. Dangay. Automatic. Ay, naka-learn pa. Ay, yung screen, no? Opo. Naka-live ka na, Pastor. Ayun, Pas. Tapos ilalak. How are you today? Ano po yung gusto Yes, mong God. sabihin sa Panginoon ngayon? Asan ka ngayon? Oo. Kasi mamaya, baka lutang lang tayo. Napilitan lang. Po yan pala po yan. Nahiya ako kay Ate Ani kasi Po. Nakakatawa, humabot si Pastor. Saka si Ate Mariby. Saka to, ang hirap din itong hagilapin dahil busy-busy. Salamat sa Diyos. Sige, Pas, patotoo po kayo o anything. Ayun ang ikaw, mas papatutuwa. Pastor Mari. Pastor eh. Pero ang nangyari lang, Pastor, naging pasasalamat na sa buong 2025. Yung nag-reflect kami, ano ba yung mga blessing ng Panginoon na nilig na sa amin. Mga struggle na. Sa buong 2025. Blessing, Kaya naging meaningful yung sharing na, sige po, ay. Ayun pong ipapagawa po kasi namin yung church building. Sige nga po na kalikom din ako ng gano'n palagi. Nag-desire lang po ako kasi yung aming bahay ng Panginoon kasi puro kalawang na, puro tulo ba? Nabasa ko yung Hagay. Sabi ko ni Prophet Hagay, ang ganda-ganda yung bahay niyo pero yung bahay ko tapos butas. So, sinare ko po. Mayroon pong request na gamitin na raw po yung Hagay. Kasi may pondo kasi kami sa Hagay. Mahirap po kami contribution na para makabili ho kami ng 1,000 square meter. Desire lang naman po yun. Ipon-ipon. And sabi ni Pastor yun naman yung Hagay gamitin. Hindi ko po kasi na-mentoran po kasi ako ng mga foreigner. Ako po ay naging driver po na missionary. Ayaw po na ugali ng isang may plano, ito yung pera, tapos i-driver. Ayaw po ng foreigner yun. So, makakuha po ako ng idea. Sabi ko sa mga leader ko, sige, mag-pray ako. Tapos, ayun, awa ng Diyos, magalit sabi po ay ang dami pong nag-respond. Unang-una nagbigay po ay 100,000. Wow! Biyaya ng Panginoon. Isa sa doon sa CCP na dumadalo. Nakausap sila na po. Then sunod-sunod na po, hanggang sa nakaligong po kami ng 180. So yun, bubukan po ngayon, ay taas na po. Ganun po kabuti ng Panginoon. So hindi po namin nagalaw yung Sa Hagay. sa Hagay po kasi hindi ko po talaga gusto yun kasi meron po. Ibang intention. Opo, intention. Para doon. So yun, natuwa po sila. Kasi ako lang po ay
Nag-pray, 3 months ko po kasi nag-pray yan. August 1 hanggang sa August, September, October, November. Ayan. Na ibigay ng Panginoon. Iba-ibang kamay. Ang sabi ko lang lagi sa mga kaibigan ko mga pastor, pastor, mahal mo ba sila? Sabi ko, naman. Sabi ko, nagpapagawa kasi ako ng bahay niya. Parang biro lang ba na ako to? Kasi mga ka-vibes ko naman po mga yan. Ay, ganun ba? Sabi niya, magkano ba ang isang yero? Sabi ko, isang yero lang, pastor. Sige, sabi niya. Kala ko isang yero lang. Ayun ang gusto ko sumabay sa'yo at dumaan tayo sa bangko. Sa Robinson. Aba, hindi lang isang yero ang hinigay. 5 yero. Wow! Hero. Kasi naniniwala ko kasi ako, kapag mahal mo ang Panginoon, hindi ka madaling kausapin. Lalo na ang hinihingi ko yung bahay ng Panginoon. So yung mga ganung bagay nakikita ko po. Una, ikaw muna magmahal sa Diyos. Bago mo. So yun, mabuo na ayos. Ganun po kabuti ng Panginoon talaga. Tama yung basta. Habang nakikinig ako. 2025 po, namagaan po yung aming financial. At hanggang ngayon, bagamot marami akong pinapagawa. Pinapagawa ko po yung Orban ko kasi nakapigla naman kami bumiyahe sa malayo. Ganun po kasi ako eh. So, niririgaluhan ko rin sa Orban kasi tandaan na niya eh. Nakawa na rin ng Panginoon. Nakaubos ako ngayon ng 3,500. Sabi ko, Lord, wala na yung napamaskuhan kakapon. Dito po sa sasakyan niya. Kasi sasakyan ng Panginoon niya kasi. Amen, amen. Ilunit po yan. Amen. Mga missionary na pinag-drive ako. Ang ginagamit ko po yan sa pag-mission, visitation. Sabi ko, malaking bagay po ito. Ilang taon na po yung si Urban niyo? Ano na po? 24 years na. Wow! Kaya, Alagaan lang na. mayroon po mga ng 30 years yung Opo. Nagulat nga po yung yung kasama ko nagpapagawa. Sabi niya, sir, sabi niya sa akin. Ang ganda yung coach niya bago pa. May aircon po yung sakyan niya. Sabi kasi sarado, mama. Oo. Tapos binuksan ko, alik kasi. Grabe, sabi niya, lamig. Ilang taon na po ito. Sabi ko, 24 years na. Nagulat siya. Wow. So, ganun kabuti ng Panginoon kahit luma-luma. Dapat mabayan niya. So, yun po yung mga napagpasalamatan ko rin. Yung asawa ko, hindi kami nagkakasakit. Kalakasan. Kasi tuwing Sabado hanggang Linggo na po, halos gabing-gabi na po kami umuwi. Dahil dalawang nga lang po kami, buti na nga lang po. Yung mga apo ko po ay nasa malayo. Kaya kaming dalawa ang partner. Ikot po kami ng ikot. Ayan, sa BBS, sa visitation lahat. Kaya, lalo na pag Linggo po ng gabi na, isang gabing-gabi na po. May malalayo po kasi ang member, nahatid ko po sila, family. So, yun po yung pinapasalamatan ko kayo. Punta pa kami sa Patay. Bigla ako nakasama. Share pa. Ang ginawa ko po kasi, dumating kami, may online na preaching. Pag isang oras na yun nadatnan namin. 7 kayo nakarating. Opo. Nadatnan namin yung nakikinig hanggang sa kami ng Tagalan. Ang haba naman mag-preach yun, sabi ko. Ang laking team. Si ano ba yun? Si Breedon Black. Ngayon, hindi ngayon, sabi ko naman kila Nanay Inday, kahit di na po ako mag-aaral kasi makinig na po kayo sabi. Kasi ang ganda na yung message. Ay hindi, sabi niya Nanay Inday. Kailangan salita ka kasi schedule mo Wow. Siyempre, ang daming tao. Pero confidence naman ako dahil nag-aral din naman po ako. Ang ginawa ko, hindi na preaching. Sabi ko, tapos ang sabi ng anak ni Inday, anong sabi niya? Yung medyo may kaya. Local. Nakakarinig kami ng minsan ng local. Local. International kasi Okay, pinag So, Hindi, Tagalog naman. pero Tagalog. Tapos Ah, local. hindi na isip Pakinggan ko. naman natin local. Sige, sabi ko. Local. Kasi yun, nagsalita po ako na yung iba lumabas. Yung mga
Sa labas sila. Sa labas sila, Sa may terrace po nila. nilay-lay. Habang ako po ay binuksan ko yung Luke chapter 16 kay Lazaro. Kaya yun naman ay pamilya sa mga pastor pag may patay. Hindi po preaching, sabi ko, ang gagawin natin. DBS, Discovery Bible Study. Itong passage na ito, itong kwentong ito, babasahin ko. Habang binabasa ko, ano ang nadi-discover nyo dito? Yan. So, discussion na po nangyari. Kasi tapos na yung preaching, di ba? Alam niyo ba yung local na nagsabi? Ng ballpen, susulat siya. Sabi ko sa ICBS ko, yan, makatikim ka ng local na salita ng Diyos. Sabi ko po, ang aking pong ipapangalo sa inyo ay pakbet kasi Ilocano ako eh. Di ba yung papakain? Pakbet po. Mix. So yun po, nagkaroon kami ng debate sa kay Lazaro. At tuwa po sila kasi siyempre naiba eh. Kita po nila na naintindihan po nila na yung patay, siya ang nag-pray. At saka ano po, dagdag ko rin po sa ano ni Pastor. Kasi sabi niya, asan ka ngayon? How are you today? Yun nga po, katulad na sinabi ni Pastor, mas mabuti kaya sa dati. Ito pong year na ito, ano po kasi, may CCT nga po, di po ba? Ano siya na pastor, di ba? Tapos, ang kabutihan ng Panginoon, sila Rafaela, unbeliever pa lang po sila. So, nakilala namin sila. Nakilala ni Pastor sila Rafael, sila sa Bala. Yung pinag-aanahan po sa CCT. Through kila Flor, opo. Ngayon, sabi niya, Pastor, sabi niya, nakakailangan minsan nag-Bible study kayo, di ba? Bible study. Tapos sabi niya, Pastor, nakakailangan yung CCT ng pastor na voluntary pastor. Baka pwede ka, sabi niya. Sige, sabi niya, pwede naman ako. Meron pa naman akong time para dyan. Ganito ang gawin natin. CCT, pero sana magkaroon tayo rin ng Bible study sa inyong pamilya, sabi niya. Kasi nga, unbeliever pa rin po kasi sila sa Bala noon, sabi. Diba? Tapos, sige pastor, hanggang sa going lagi yung CCT, tapos nagba-Bible study. Kasi CCT, ang araw ng CCT, Tuesday. Tapos nagba-Bible study kami doon, Thursday. Tapos hanggang sa na-convert sila. Hanggang sa, nagpa-ano na sila. Tapos sabi niya, Pastor, pwedeng kasi wala kaming dinadaluhan. Sabi niya, pwedeng ito gawing church. Sabi niya. Kaya yun po, kaya nagpapasalamat kami sa Panginoon kasi nangusap ang Panginoon sa kanila. Nakakilala na sila sa Panginoon, tapos naging bukas yung bahay nila para ipagamit nila sa gawain ng Panginoon. Kaya Sunday, meron kami gawain doon sa CCT. Tapos, ang kainaman, lumalago sila. Yun kayo pinuntahan kong bahay. Iba kayo. Yun. Bakit pa naman yun? Yun po ang kagandahan sa ginagawa sa amin itong year 2025. Yun, one year po kami nung November. Sa akin, hindi kami nakapunta eh. Ano yung Pastor Jerry? Extension mo na o yun yung pinaka-main Hindi po extension ko na po. Extension po. Daughter na po sila. Tapos, ang sa pong ganito, kami po, ito po Francisco, may daughter church po kami. Una sa Norsagaray, tapos pangalawa sa Nueva Ecija. Meron na rin po siya mga pastor na pinadala si pastor doon. Tapos yan nga po, nagkaroon nga po yan kina sa Bala at saka sa Carissa. Ayan. Yan po, kaya, kumbaga naging busy kami. Pagka po, Sunday, bali 3 po ang ginagawa namin service, iba-ibang lugar. Sa Carissa, una sa Francisco, sa main po, tapos yun kina sa Bala. Iba-iba po oras lang. Opo. Ang ipinagpapasalamat po namin sa Panginoon, itong year 2025, dinagdagan niya, bagamat pagod, talaga po nakakapagod physical, pero masaya naman po kami kasi ito po yung aming sa Panginoon na sabi namin, kasi katulad din po ng sinabi nyo, nung po nag-aaral yung mga anak namin, kasi kami, simpleng tao lang po kami. Lalo, parehas po kami hindi nakatapos ng pag-aaral ng asawa ko. At wala rin po kaming abroad na
na mga kamag-anak. Oo. Dalawa po yung anak namin. Ayun po, talagang sabi na ni Pastor lagi, hindi kami ang nagpapaaral sa anak namin, kundi ang Panginoon ang nagbibigay ng ano. Di mo nagkaling sila, pero nakita po namin talaga yung ano ng Panginoon sa amin. Yung guide niya talaga sa amin, yung pagbibigay niya sa amin. Kasi nung kami po ay nagtatrabaho sa Petron, siya po ay mekaniko, ako naman po ay kahera. Nag-aaral po yung mga anak namin, 2 anak namin, elementary. Kaya-kaya po namin ikas yung tuition fee nila sa Montessori. Diyan sa Montessori po dyan. Ngayon, nung mag-high school na sila, kasi sabi ni Pastor, abay, tinatabangan na akong magtrabaho. Gusto ko na lang tumulong sa pastor natin, yung mag-Bible study. Ayan, yun po sabi niya. Sabi ko, paano yun? Montessori po yung anak natin. Sabi ko, ganon. Sabi niya, basta, abay, hindi na ako masaya. Sabi niya, hindi na ako masaya. Gusto ko na lang na sumama kay pastor na mag-visitation, ganon. So, nangyari rin po yung gusto niya. Sabi ko, sige, siguro, yun talaga ang kalooban ng Panginoon. Ayan. Tapos hanggang sa, yung pastor namin na 1 year lang siya, ang sabi niya sa amin, sabi niya, Jerry, sabi niya, Brother Jerry, parang may inilalagay ang Panginoon sa akin. Mukhang hindi ako dito. Parang ikaw ang nilalagay na dito. Sabi niya, hindi naman po siya nag-aral ng Bible school para sabihan na magiging pastor. Mahaba po Tapos tapos na ganyan, di sa madalit salita, naging pastor po siya, inordain po siya. Tapos, nung nag-aaral din po siya ng pagiging pastor. Yeah. Pero sa kabila nun, talagang higpit na higpit po kami dahil wala na po siyang trabaho Ako na lang po, malit lang naman po yung sinusweldo po, Montessori pa. Sa madalit salita, yung po ang mga anak ko, nagpapatuloy pa rin ng pag-aaral, pero abot na po yung utang namin hanggang leeg na. Kasi 26,000 na. Ang sabi ni Pastor Nob, sabi niya, ma'am, sabi niya, ipupull out na po namin anak ko dito kasi magpo-4th year na po high school anak ko, yun namang isa, yung bunso ko, 2nd year high school. Ipupull out ko na po sila kasi hindi na po namin kayang bayaran yung utang ko dito. At nangangako po ako na hindi po ko po tatalikuran, sabi niya. Sabi niya, Pastor, sabi niya, may iba ang ng mga bata kung ipapublic mo, sabi niya. Sabi niya, ma'am, talagang hindi ko na po talaga kaya. Sabi ni Pastor. Sabi niya, o sige, Pastor, bibigyan kita ng 30% na discount. Sabi gano'n. Sabi niya, ibang talagang hindi pa rin po. Kasi noong time na yun, ang 3-2 na ang registration, 3-2, di 6-4 silang dalawa. 6-4. Talaga po, ma'am, hindi ko na po kaya. Sige, Pastor, magkano ba yung pera sa bulsa mo? Sabi niya gano'n. Ma'am, 500 lang. O sige, kunin ko na yung 500, i-draw na yung mga anak mo. Sabi gano'n. Sabi ko, opo, napapasalamat po ako sa Panginoon. At saka alam niyo po ba na yung taon po na yun nang nag-aaral sila sa Montessori, hindi ko po nakikita yung card nila. Kasi nga, siyempre hindi naman po kami bayad ng tuition fee, laging promi, opo. At di ngayon, ang ginagawa ko, pumupunta na lang din po ako doon, kinukuha ko na lang po. Pupapayag naman yung teacher na ililista ko na lang yung English, Filipino, gano'n. Yun ay papakita ko sa mga anak ko na ito yung mga grades nyo, gano'n yun to. Sa madalit salita, na ano po sila, nakagraduate po sila dyan sa Montessori, hanggang high school nga po, na nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon. Tapos na rin po yung utang namin. Wow. Kasi may mga ginamit po na tao. May mga ginagamit na tao na meron po kaming kaibigan na pastor, yung miyembro niya nag-abroad. Ang sabi niya kay Pastor, aanuhan kita. Susuportahan kita ng 2,000 a month. Sabi niya gano'n. Tapos, meron din pong nakilala si Pastor na yung pong dating pastor namin, tutulungan sana ng pastor na taga-Canada. Ang sabi ng pastor na yon, ni pastor ni Boy Herrera, sabi niya, Pastor, huwag na ako. Mayroong mas higit na nangangailangan. Yung isinanpak nga niya, ito nga po si Pastor Jerry. So, ang ginawa po, in-interview siya nung nasa Canada. Tapos, sabi niya gano'n,
sige pastor, ikikwento niya full-time pastor siya. Ako naman, fishbowl vendor ako ng time na yon kasi hindi na po ako nagtatrabaho ng Petron na nag-fishbowl vendor na lang ako. So, sabi niya sa amin, sige, susuportahan ka namin ng 5 years. Adi, siyempre, umano na agad yung isip ko, tama-tama, gagraduate na anak ko nun. Sa loob ng 5 years na yon, graduate na yung anak ko ng college. Kaya nagpapasalamat, sa madaling salita, nagpapasalamat po kami na ang dalawa kong anak, hindi talaga kami totally ang nagpaaral, kundi may mga taong ginamit ang Panginoon. Dahil ang Diyos po, sa Diyos po ang nasa likod nun. Tapos, ito pa po, di kasi po, yung panganay ko nurse ang ginamit, ang course niya, yung panganay ko, sabi, slow learner, hindi siya talaga yung masasabing matalino. Opo. Pero alam niyo po, yung nung mag-e-exam na po ng board exam, sabi niya, umiiyak po siya. Kasi sabi po niya sa akin, kasi, Nanay, gusto kong mag-review center. Sabi niya. Sabi ko, anak, magkano ba ang review center? 15K, 3 months. Anak, sabi ko, ganito lang yun ha. Wala tayong perang pang-review center. Sabi ko, ngayon, kung kalooban ng Panginoon na makapasa ka sa nursing, sa pagiging nurse na yan, kahit hindi ka nag-review, ipapasa ka niya. Sabi kong gano'n po. E di, parang naaano rin siya, parang walang tiwala sa sarili. Gusto niya talaga, anak, isipin mo, ang Panginoon talaga, at saka ganito lang naman yun, anak eh, sabi kong gano'n. Kahit na ilang ulit ka nagtitake, okay lang sa akin. Huwag kang mahihiya, sabi ko. Kahit na bagsak-bagsak ka, okay lang, sabi kong gano'n. Alam niyo po, siyempre, andun yung prayer, andun yung alam niyo po, nung dumating na po yung ayun nga po, nakapasa siya, one time lang na pagiging nurse, RN po siya. Doon po kami na sa Panginoon dahil nakikita ko naman talaga sa anak ko kasi nung high school yung mga anak ko, yung anak kong yun, line of 7 lagi, ang grade, sabi ko naman, walang 80, 77, 78, 79, sabi ko. Pero pares pala tayo. Ano siyempre, kahit di po ako, parang Tamad mag-aaral. rin po ako sa, yung rin ako na baka hindi nga makapasa yung anak ko ng board exam. Sabi ko, parang rin po ako, kaya lang ayoko pong ipakita sa anak ko na gano'n nga. Pero sabi ko, Lord, sa'yo kami nagtitiwala. Sabi ko gano'n. Tapos nakalagay ko, sabi niya, nagkukwento yung anak kong panganay. Sabi ng anak kong panganay, alam mo nanay, yung nakalagay sa test paper nila, sabi niya sa answer sheet na gano'n. Yung mga pinanggalingan nilang review center ang inilalagay nila. Ikaw, ano yung nilagay mo? To God be all the glory. Sabi na lang niya, yun na nilagay niya. Tapos sabi niya, di ngayon, pagka daw nag-exam siya, walang pumasok sa isipang saan ko to, sa nag-reviewhan ko to, itong sagot, question na to. Sabi ko, Panginoon, ikaw na po ang bahala. Kung ano po ituldo ko, ikaw na po ang bahala. Sabi daw po ng anak ko. Kaya nagpapasalamat po talaga kung gano'n ang ginawa niya. Tapos, siyempre, kulang ng kumpiyansa sa sarili anak ko dahil nga gano'n. Pagka daw naririnig niya, di mag-time na. Maririnig daw niya sa mga kasamahan niya nag-exam. Pare, ano yung sinagot mo sa ganon, ganito. Ay, tama pare, ganon. Tapos ay, mali ang sagot ko, tiyak bagsak ako. Sabi daw niya, walang kumpiyansa. Kaya nung kapasalamat talaga ako. Ipinasa siya. Nakita ko talaga yung luha niya, yung sipon niya, yun na talaga nakapasa talaga siya. Tapos yung pangalawa ko ng mga anak kasi, hindi naman din siya kasi nag-board exam. Kasi, siya management, PUP Santa Mesa siya. Doon siya graduate. Alam niyo, nung mga nagsi-graduate yung mga anak ko, ang sabi ko, Panginoon, wala na po ako mailuha. Kasi, ipinakita mo talaga sa amin yung kapangyarihan mo. Yung talagang hindi ko talaga namin maano talaga yung mo sa amin. Na ikaw talaga ang nag-supply, ikaw talaga nagpaaral. Alam niyo po ba, dumating din kami sa time na nag-aaral yung mga anak ko. Kung ano yung sabon kong panglaba sa damit, yun na rin po ang sabon namin sa katawan Perla, yung perlang white, yung puting uniform nila. Opo, yun na rin po ang sabon namin pang Tapos yung Ajax pa,
Yun na rin po yung pinangsasagon namin sa buhok. Dumating po kami sa puntong ganon. At saka yung toothpaste namin, hindi po kami nakakabili nasa tube. Yun lang po nasa sachet. Lagi, habang nung nag-aaral po sila, never po kami nakabili nun. Magkakaroon man kami nun pag ibinibigay. Pero yung kamong bibili kami, hindi po. At sa pagdating sa amin ni Pastor, pispis na yung toothpaste na yon. Doon po napagtiisan po namin yon. Kaya nagpapasalamat talaga. Doon ipinakita ng Panginoon yung binigyan niya kami ng katigubayan dahil sa aming pananampalataya sa Kanya. Amen. Kaya ito pa po hanggang noon makagraduate yung mga anak ko, nakapagtrabaho, at hanggang ngayon, tinupuri po namin ang Panginoon. Amen. Munot. Praise God. Munot. Pastora. Tama. Bunot, tigisa kayo, tigisa. Masulat po ang ano dyan, Opo. pinaka-premyo house in Pinaka- Di ba? Oh. Okay. Wow! Praise Eh, God. bakit tapos na rin? Opo. Bubuksan na ba? Tingnan niyo po muna. Silipin mo na. Silip daw. Ako ayaw ko lang basahin. Maybe next time. Laging ganun eh. Ano yun? Thank you. Come again. At saka ano po, dagdag po. Pagka pala talaga sumunod ka sa kalooban ng Panginoon, lahat isusupply niya. Amen. 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 Praise God. Amen. Amazing grace, the Lord. Amen. Tapos yung sa CCT, masaya kami. Kasi, di mga, andun yung mga member ng CCT na masasaya sila. Na nakikinig sila. Although, iba-iba silang churches. Yung mga anak ko din po, nakikwentuhan kami. Noon, hindi ko may kwento-kwento kasi empleyado ako ba? Di ba? Karamihan ng baon naman po. Lagi sa mga nanay. Bigay na yun. Pero ang ginagawa ko naman, para hindi sa maging conflict of interest, yung mga walang yun. Halimbawa, sabi niya, oh brother, halimbawa, ano niya, magdadala ng pagkain sa fellowship. Kunyari, manok. Yung dalawang senior Pedro, yung isa para sa karnihan. O ito pong isang ito, iuwi mo na yan. Brother, uwi mo na yan. O kaya mag-withdraw yan. Kunyari mag-withdraw mga 5,000. Basta pag-print lang itong nasa tabing ilog ko kasi na pag-print. Pando ako ngayon mas, na-event ako yung pinag-print mo tatlong baboy. Isa magbibigay 500, 1,000. Hindi pa pag-estudyante. Yung 500 niya, ilang araw na. Kaya yung mga anak ko, every time pag sinabi mo may CCP, grabe ang support mo. Kasi una, payback time. Pag sinabi mo, graduate na kayo. Pag sinabi mo, sige na. Ngayon lang ako medyo, pero noon, nung kasagsagan sa trabaho, ng mga binata sila. Yung sasakyan pas, pag sinabi mo doon tayo, hindi natin pag-uusapan kung magpapagasabihin na ka o hindi. Ngayon na lang, Ate Ann, kasi siyempre wala ka ng, alam mo yun, gusto na ng isip mo, hindi na kaya ng bulsa mo. Ayun. Kaya noon talaga, pag sinabi mo Tagaytay, sige, Tagaytay. Pag sinabi mo sa ilog na ganito, sige, sakay lang kayo dyan. Pero siguro Ate Annie, bago tayo mapunta doon sa balikan ko lang yung kanina, yung tungkol sa month, di ba? Bukod doon sa kay Nan, kasi di ba kay brother, kay Pastor Dave, yung sa mga lang. Kasi sa CCTV ko kasi talaga, dapat mayroong tinatawag na ugnayan. Kasi, actually, dapat yun, hindi na talaga yung kay Ate. May mga level kasi sila, di ba? Microfinance, etc. Ngayon dahil malayo, hindi kasi ako ayaw kong ikumpara pa kay Pastor Anthony kasi si Pastor Anthony NCR. Pag sinabi mo NCR, Muñoz, Tandang Sora, Payatas, andyan lang. Pastor Dave, maawa ka ba? Di ba na Nueva Ecija, ano yun, Baler, Pampanga. So, ang hirap nga naman. So, tayo na lang ang magano. Distances, no? Tayo na lang po na meron pa tayo once a month na o saan. Not necessary naman. Kung isa lang naman ang wala, dalawa, at least tuloy ba? Kami nila, alam niyo, to be honest, kami nila pastora. Dati nagkakailangan kami niya, pero nung panay kami ng ano dun sa company base, alam mo yung kahit naudod ka na, alam mo yung tipong kahit
Huwag mo na Magkakapatid pigilin. na, Sige no? lang, oo, wala nang ilang. Kapamilya Because na, Pastor. So yun yung, siguro yun lang yung kulang sa atin. Kasi napag-iiwanan na tayo ng mga katabing, ano natin, mga katabing sisili na rin. Ayun po, naalala ko nung umaten tayo ng ano, di ba, ng fellowship na sa Luzon. Dito pa sa Sena. Yung nakikita ko yung mga pastors na parating magkakasama, nagbibiruan, kahit nasa loob ng van, ano, para magkakakilala na talaga sila na... Kasi lagi siguro silang may ano. Meron pa nga ako doon, Fellowship. meron pa nga po ako doon isang pastor dahil natigil yung ganito nila, atakin na yung motor niya. Pero dahil lagi daw siya kumaating lagi ng ugnayan, alam mo, nasisip siya doon sa yung very stressable, di ba? Na-stress. Aminin natin, kahit niya si Elijah, di ba, na-stress. Aminin natin, na-stress din tayo. Pero dahil doon sa ugnayan ba, tapos unti-unti namalay niya na fully paid na pala yun. Hindi naman pala fully paid. Almost 6 months na lang, o 1 year na lang daw yung motor niya. So, dahil yan doon sa pag-fellowship ng bawat isa sa akin. Maka-importante kasi. Saka nagkakaroon din tayo ng mga idea. Ako, to be honest sabi nga ni Duterte, kahit hindi ako maging Duterte, bakit hindi ba pwedeng kopyahin yung dati niyang pamamalakan noon? Yung kunyari, 4-piece. Di ba pwedeng yung 4-piece nila noon, 4-piece pa rin niya? Ganun din. Kung ano yung implementation ko doon sa church, di ba pwedeng kopyahin ko dito sa church ko? That's nothing. Ganun din kasi sa unahin. Kasi kanina po, napag-usapan po na yung pong regular na schedule ng Pastor Sagnayan. Sabi ko, pwede naman. Ay, hindi. At first kasi, medyo nailang din si Pastor Dave na pumasok sa grupo ng mga pastor ng Bulacan. Kaya ginawa niya, ano lang, every 2 months. Oo, kasi nga, alam ko, nailang din naman yung grupo. Pero mabait si Pastor D. Yun nga lang po, distance ang Layo. layo. Pero ano ko po kasi is, baka pwede monthly. Oo. Sa effort na ng grupo. Pwede naman po minsan sa church nila, Pastor, gano'n po ba? Hindi naman Paikot. po. Oo, pwedeng gano'n. Not necessary sa Oo. office. Gano'n. Pwede rin naman sa Esplanade. Pwede rin sa resort. Oo, gano'n. Oo, lalo na yung sa summer. Hanap tayo ng sponsor. Sambales. Hanap tayo sponsor. Pwede. Mga ilog naman po na 75 pesos lang yung entrance, 50 pesos. Minsan nga, pinapabayaran lang. Saan yung sa Bitbit River? Sa may DRT po. The artist. Oh, di ba? DRT. Oh. Pag Dinadaanan namin. naka-ating po kayo ng, ano ba yun, 4P, triple P ba yun? Dinadayo yun, ang mga Metro Manila. Medyo, pagpapunta doon, okay pa. Pero nung habang pababa, medyo rough nga lang. Pero, ganda rin yun. Ano yan pang summer? Pero iiwan na lang yung... Kaya pa ng phone? Pwede mo yun. Kaya pa? O hindi? Kaya siya. Kaya ba? Kasi kailangan po talaga na maging ma-establish yung pinaka natin. Pwede naman po mag-suggest din po kayo. Diba? Kasi sa ngayon po, kayo po yung pinaka-core. Tsaka kung to be honest, nahihiya din ako. Unang-una, hindi ako staff ng CCD. Kasi si Ate Ani, maglalambingan, Koy, ikaw nang bahala. Kasi di ba sa CCD, Kuya Ate ang tawagan. Nasanay kasi kami noon. Kaya si Ate Ani, una kayong punta ka na bakit ang tawag sa Kuya Rami, Bro Rami. So, yun, pag sinabi niya, di ba kanina, nabanggit ko nga na dapat meron tayong parang something token na ina-expect ko, siya ang magpo-post. Ina-expect naman niya, ako ang magpo-post. Yung sabi ko so, balik doon sa sinasabi natin, nahiya naman ako na every now and then, ako yung nagpo-post doon. Kasi di ba, hindi naman ako, unang-una, hindi naman ako yung, ni Pastor Dave. Although na, di ba, nung panahon ni, sino to? Pastor Seymour? O, Pastor Ramil, ikaw nang bahala sa ganito, sa ganyan. Kaya di ba, may kanya-kanya na tayo. Siguro, mag-agreehan na lang tayo, huwag na lang natin dahil sa butuhan. O, di ba, kung minsan ganun ginagawa ko para mag-agree tayo. May Ano ba, votation. first week, second week, third week, fourth week, tapos di ba, next month, January na. So yun, natin. Tapos, nauna na dito sa bahay, saan ang sunod natin? Sa Esplanade ba?
sa Sabano, actually pas pinakamaganda doon sa Sabano, nakita niyo yung ganito. Oo, Minsan yun. pag, halimbawa, manonood tayo ng TV, kukwituhan, kayo mga mag-asawa, nakapunta na kami ng lamesa na, alam mo yung dito na kahit isakay mo sa motor, Oh, ito, foldable. pag ginanong mo lang siya, ganyan. Galing. Sa Tiplex, yung, di ba, pag mga long drive, papasok sa mga fast food, bayan mga, may mga order, kami mag-asawa, nandun lang kami sa likod ng kotse, bubuka mo to, dala kami ng thermos. Maganda nga yun. Sa bano niyo po nabili? Ay, hindi po. Online. Sa mga online lang po. Oo. Ako Sa din, Lazada. si Pastor Oo, Jerry, ano kasi nilagyan ng kami, kape, isa sa mga ano namin, Oo, di ba? isa kasi sa mga pastor namin, isa sa mga pastor namin, conscious lagi sa health kasi pinagdadaanan. Alam mo, ang health kasi, trinor lang yung bisipan. Ini-negative lagi ang utak mo, pahihinain ka. Actually, kanina umaga, parang ayaw kong bumangon. Sabi ko, Lord, hindi pwede, meron kaming activities here. Mamaya po, alas, meron kaming get together din po. Kaya kayo. Oo nga po. Pag di ba, Eh, mabigat. ano po kayo? Taga Nueva Ecija, di ba? Ako po ang taga. Ayun. Di ba, pag Pastor, may mga long drive kayo, Asking po, nag-ask po si Pastor kung kaya daw pumunta siya dyan sa bigat niya sa chair. kaya po. Yung anak ko po, alam mo, Kahit 25 kilos, no? 110 po yung anak ko. Kaya. Ate Ani, no offense, man. Ilang kilo po ay? 70. Yung anak ko po, madalas kong pagalitan yung 110. Yung manugang ko, 90. Kaya po. Ah, matibay. Huwag lang yung igaganon natin. Matibay. Tapos, Ah, kinalas-kalas ko to, pag hinihiram kasi to, di ba sa Foldable dagat, chair, kinakalawa, ano? madali pang i-ano kasi Portable. Portable ba? i-sprayan mo lang ng Pilox. Portable chair. Tapos may, Default. speaking mo, ate, pastor ba? Ate Mariby. Ate Mariby, speaking of blessing, may nakuha kami kay ganito, siguro kulang-kulang less than 1,000. Sabi ko, mauwi lang yan sa mga prutas ko, ibili kaya natin ng lamesa. Actually, isi-set up ko sana, kaya sabi ko, may lamesa naman doon, may isa pa rito. Ano? Kasi pag nag-ano po, less gastos po. Sa sasakyan na Opo. Yung mga anak ko, pag nag-ano may po mga sila, pilahan kunyari na punta ng puntahan. Pampanga, di ba may mga stopover na station? Pero Gagastos naman na kami sila, maliit. 200, 300. Kami, malunggay pandesal lang, tapos thermos, timpla, nakaupo. Sabi nga yung isang mami doon, mukha pa naman doon. Sabi niya, alam mo anak, pinakuha ko idea sa'yo. Itong mga apo ko, nagastos nito. Isang kainan namin, 2,000. Anim kasi sila. Pag meron kang ganito, sa Esplanade, nung Pasko po, alam mo, pahirapan maghanap ng upuan sa Esplanade. Kaya, di ba? Sa dami ng Sa dami. Hindi pa namin nabababa yung Esplanade yan. Maganda daw dun eh. Maganda nga daw po. Hindi pa natin. Maganda Ano pa daw. gawin? Pwede pa Sa Bano din po. Pwede rin tayo doon. Esplanade pala. Yung ba yun? Ang sarap po yung yung hampas na So, requirements magdala tayo ng ganyan. sa People's Park. Sa bukas po may People's Park kami. Mamaya po alas 6 meron din kami. Alam mo kung saan lang po kami. Yung pwedeng ganun. Para lang maiba ng atmosphere, rest talaga. Actually, nung tumigil po kami, doon ako nagkasama. Kami honest. Tumigil kami ng rides. Si Bro Edwin, sinasabi ko sa iyo. Nasanay kasi na na-exercise ang ano. Oo. So next bahay, Esplanade, sa bahay. Ayun po. Di ba sabi mo, yung blessing, hindi pwede na pupunta. New Year yata yun. Wala ka naman. Uuwi po ko. Kami magsisircle na lang. Hindi kasi. Dali na. Parang plano agad. Eh, marami din ba napupunta sa circle pag New Year? Ayun. Pwede doon, unahan po doon, hindi lang sa Maraming parking. tao. Wala nang pwesto. Dapat maaga pa lang. Upuan talaga. Oo. Dinadala naman namin doon 10. Palitan kami. Pag siya nakahiga, ako nagbabantay ng gamit. Kasi minsan yung... Anyway. Dalawa lang din po kayo na pumupunta. Mga anak po kasi namin, may kanya-kanya namin Walang pamilya. pamilya. Pero nandyan lang po siya. Sila. Yung kumatok po kanina, naabutan po niya. Baka giver, no? Kami na nga lang nahiya, sinuli na lang namin yung ATM eh. Kasi may asawa na. Orientation po kasi namin sa anak namin. Ayaw namin gayahin yung mga magulang.
Di ba pag may liniligawan, ayaw mag-asawa kasi napapakinabangan nila. Sige lang na. Kasi the Lord is good. Praise God. Tama. Ngayon, parang ko pa. Yun nga lang, may mga asawa, mga dalagang binata pa. Ano na po, parehas po sila lalaki, may mga pamilya na rin. Ah, At saka wala na rin po sa amin, mga nakikinig din po sila. kaya kayo Kami lang kayo din na po lang dito. Darating talaga sa ganung ano yun. Amen? Naka-live ka pala asawa. Ate Ani, gutom na tayo. Praise God. Mayroon pa po ba tayo man? Wala na May po. word of God pa ba? Mag-exhort ka pa bukas o enough? May sword ka pa? 1 minute. 1 Wrap minute. up. Wrap up. Wrap up na lang. 5 minutes. 1 minute. One and- Ah, 1 1 minute minute. and 1 3 hours. minute. Grabe. 1 minute. So, 1 minute and 3 hours. 3 hours. Di ba, babasa lang po tayo. Nakalagay po sa Galatians. Ito po yung ano, wrap up po natin. Galatians chapter 1. Basahin ko po yung sinabi ni Apostle Paul. Verses 15 to 16, ang sabi niya rito. Ngunit ang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pasatya ng aking ina at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya na ihayag ang kanyang anak sa akin upang siya'y aking ipangaral sa gitna ng mga hindin pagkarakay hindi ako sumangguni sa laman at sa dugo. So this is the word of God sa atin, sa ating fellowship. Maganda po yung sharing natin mga co-workers dahil nakaka-inspire na. Pastor, sinabi nga ni Pastor no, na-inspire kayo no, sa mga kung paano nililid ng Panginoon yung ating journey sa ating faith dahil sa kanyang biyaya sa atin. In connection sa ating journey sa ating faith, si Pablo ay nagpatotoo no, sa kanyang sulat na higit niyang nalaman yung katotohanan dahil ang Diyos ang gumawa ng way para ma-encounter niya yung kanyang anak, yung the only begotten Son of God na siya ang Savior ng isang katauhan. No? Na-encounter ni Pablo personally. Kaya doon nagsimula yung transformation no, ng buhay niya, which is yun din yung naging transformation po ng buhay natin. Kaya in connection din sa naging buhay ni Ate Ruth, no, Ate Ani, na ginamit ng Diyos para magkaroon ng CCT, nakita ko no, na kahit ang sumpa ng Christianity ay iba't ibang sekta, iba't ibang denomination, pero dinadala pa rin tayo sa iisang source, Amen. which is our Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. Kaya natutuwa ako dahil ang CCT ay ginamit ng Panginoong Diyos para mag-transcend, no? Mag-transcend na yung loyalty pala natin talaga sa Panginoon lang talaga, no? Doon sa Savior na tumawag sa atin, na nireveal kay Paul at nire-reveal sa atin. So yun din yung liwanag na sinasabi natin sa community na ibinigay ng Panginoon sa atin para mag-minister. And kapag sinishare natin ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang salvation, yung kanyang grace, ay tunay na nakikita natin yung yung manifestation po ng blessing sa atin. Kahit po sa buhay na ito na alam natin na maraming struggle, no? Maraming trials, pero alam natin, ikuquote ko yung sinabi ni Pastora na we are more than conquerors, no? Nagtatagumpay po tayo. Kaya dahil dyan, tama ang sinabi ni Pablo, no? na nireveal ng Diyos ang kanyang anak sa akin. Ito rin po yung kung paano na-encounter natin ang Panginoon personally. Ito din yung naging puso ni Ate Ruth, ito rin yung puso din ng mga volunteer workers sa mga taong hinahawakan natin. Ma-encounter nila na ang ating ipinapangaral ng Panginoong Jesucristo ay buhay, makapangyarihan, kung paano binago ang buhay natin, babaguhin din ang buhay nyo. At for His glory, no, yung buhay natin, hindi sa sarili natin. We serve hindi dahil sa denomination lang natin, no? We serve para ang glory niya ay makita ng mga tao, makita ng bansang ito. Alam natin, malaki yung vision ng leader ng CCT. No? Ma-transform ang
alam natin na mahirap yun eh, no? Sa totoo lang po, ideal yun eh, no? Yun ang ideal eh. Pero alam natin mahirap, no? Pero step by step, no? Ginagawa natin yung mandate ng Panginoon sa atin. Pakilala si Jesus. Kung paano nakilala ni Paul, pinakikilala niya rin sa kanyang mga pinupuntahang lugar. Na-transform ang Europe, Pastor Ramil, no? Na-transform ang mundo dahil doon sa pagsunod ng isang taong yun, no? Na nag-mission siya. Kaya maganda yung word na no? Na missionary pala talaga tayo, no? Hindi lang po talaga tayo nag-volunteer sa vision ng CCT, nag-mission tayo for the Lord Jesus Christ. Kaya salamat po sa Diyos, no, na nagtatranscend yung atin pong ministry, no? Hindi lang for us, kundi ito ay para sa salvation po ng mga tao. Makilala nila si Jesus. God bless po mga fellow workers. Amen. God bless sa CCT. Closing na. Pasuyin nila po. Ay, Sa sir. prayer time para Praise God. Hallelujah. Praise Praise lang God. Diyos, napakabuti mo, salamat po. Patuloy na reminders mo sa amin, nang kami po ay patuloy na magamit mo, lalo kaluluwang nais mong iligtas. Yes, hallelujah. Patuloy, Panginoon, lipat mo rin sa amin, magkaroon din po kami ng grasya. Salamat po, Panginoon, sa fellowship, salamat sa oras na ito na kami nagkatipon-tipon, alam namin na kasama ka namin. Amen. Father. Salamat po sa kayo po may taas. Ito po ang aming dalangin, Lord, sa mga next week. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Praise God. dito ilatag na. Ano natin, Lord?